Ang ganda rin ng laban na itong dalawa na to. Kasi kung mga ibang Manileño sa akin, di ba? Kung ako'y boboto ng mayor dito sa lungsod ng Maynila, parehas naman silang magkakampi, nagturingan na magkapatid, ibase na lang po natin sa mga nagawa. Opo, ibase na lang po natin sa mga nagawa nila. Doon tayo bumase kung talagang sino sa kanilang karapat-dapat. Diba kasi, ito sa mga nakakausap ko rin ng Manileño, ito rin yung mga sinasabi sa akin na sa panahon ngayon ng pagbabalik ni Yorme dito sa lungsod ng Maynila, na kahit na sino ang itapat mo sa kanya, mahihirapan na talunin itong si Yorme. Ayan po ay base sa mga nakakausap natin at nakakakwentuhan dito sa lungsod ng Maynila na mahirap talunin si Yorme na kahit na sino ang itapat mo sa kanya. Kasi nagkaroon na nga tayo ng survey ang ilang mga social media group at nakita natin yung mga survey nila tungkol dito sa pagbalik ni Yorme. At ang mga itinapat dito, sila Amy Marcos, Villar, Hani Lacuna, Yul Servo. Biruin mo, nakita po natin yung percentage ni Yorme mula District 1 hanggang District 6. Talagang ang layo. Hindi pa po gaanong na nagpapakita si Yorme. Hindi pa siya gaanong lumalabas. Lumalabas lang siya. Siyempre, yung mga pangkumusta, mga pag napapadaan siya, bumababa. Yun lang po yung nakikita nating appearance siya sa mga Manileño. Pero ngayon, parang hindi natin siya nakikita. Di ba? Paano pa? Pag talagang nag-focus na siya dyan sa paglalabas at pagbibisita sa iba't ibang lugar dito sa lungsod ng Maynila. Di ba, ano po ba mangyayari? Ito po siguro ang dahilan kung bakit biglang nagkaganyan ng konseho. Ito yung sa akin lang, yung nagkaganyan ng konseho kasi sa paglipat na itong mga konsehal na to, ito ba natatakot tayo o nakakaramdam na tayo ng takot dahil alam natin na itong si Yorme talagang desidido nang bumalik ng lungsod ng Maynila sa pagka-mayor. Di ba ito yung alam natin na na medyo mabigat si Yorme, nakatunggali pagdating dito sa lungsod ng Maynila. Alam po natin yan. Kasi yan lang po nakikita natin dahil ang politika kung bakit nagkaganyan sa loob ng konseho, sa mga empleyado ng City Hall, sa nangyayari ngayon dito, hanggang sa mga barangayan. Nakikita na rin natin kung ang mga nangyayari ngayon dito sa mga barangay na to. Kaya nagtatanong tayo, yung mga ibang Manileño tahimik lang, hindi pa gaanong nagpapakita. Pero yung politika, yung pamumulitika, itong mga panahon na to dapat hindi pa po muna natin na pinag-uusapan, intindihin pa po muna natin, especially yung mga nakaupo, yung mga incumbent ngayon. Isipin muna natin yung mga gagawin natin para sa mga Manileño. Hindi po yung iniisip na natin kagad yung politika. Kasi hindi natin pwedeng hindi ugnay sa politika yung mga nangyayari ngayon. Kasi talagang ganyan ang mga salita ng mga ilang politiko na hindi politika to, ito yung paglilingkod sa bayan. Ito dahil gusto ko mapabuti yung mga constituent ko kaya ako ginagawa ito. Maraming beses na yan. Natural yan na sinasabi natin. Pero ang iisipin ng ilang Manileño, yung mga nangyayari sa konseho, pamumulitika yan. Hindi pwedeng hindi pamumulitika yan. Di ba? Kasi minsan wag natin gawing tanga ang mga Manileño. Kasi kahit anong gawin natin, paikot-ikutin natin ang Manileño, alam na rin nila. Di ba? Kasi kaya lang dito sa Maynila, sobrang ang kahirapan, sobrang napakadaming mahirap. Kaya yung iba, umaasa at kumakapit na lang din sa mga politiko na to. Mas nakaranas daw ng medyo maginhawang buhay kahit konti nung panahon ni Yorme. Yun ang ating mga nalalaman sa mga Manileño dyan. Pero ngayong mga panahon na to, parang lalo silang naghihirap. Kaya po isipin po natin,
Isipin natin kung anong kahihitnan ng Maynila. Diba, yan lang po ang iisipan natin. Kasi, kaya dalawa lang po silang binabanggit ko na mayor. Alam natin na napakaraming lalaban ng mayor din sa lungsod ng Maynila kasi sila lang pong dalawa ang talagang bukod tanging sigaw ng Maynila, mga Manileño, na silang dalawa lang ang maglalaban kahit na sinong kumandidato pa dito sa lungsod ng Maynila, may mananatili silang mga pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim. Silang dalawa lang ang pinagpipilian ng Manileño, wala nang iba. Ayan po ang tatandaan natin. Kaya kahit saan ka pumunta, kahit na kayo mismo magkalye survey kayo, tanong niyo yung mga constituent nyo dyan, tanong niyo yung mga kapitbahay nyo dyan kung sino iboboto nila. Dalawa lang ang pagpipilian yung mga yan, Yorme at Lacuna, at wala nang iba. Magandang araw po at God bless.